Habang naglalakad papauwi, hindi maiwasang itanong ni Edward ang tungkol sa ibinahaging impormasyon kanina ng aswang na balbal. Lo, ano pong klaseng lugar ang San Vicente? Bakit doon po naisipang pumunta ni Lizardo? Usisa ni Edward. Dahil balak niyang bisitahin doon ang dalawang malalakas na angkan na namumugad sa gilid ng mga burol ng Sitio Sari at Manok. Ngunit ang tawag talaga ng karamihan sa lugar na iyon ay Sitio Sari Manok dahil hindi naman nalalayo sa isa't isa ang dalawang baryong iyon. 50 metro lamang ang pagitan nila. 2 angkan po? Kung ganun, pinamumugaran ng mga nilalang ang baryo ng San Vicente? Gulat na wika ni Edward. Tumango lamang ang lolo niyang albularyo. Doon sa hangganan ng San Vicente ay may 2 pang baryo na pinaninirahan ng mahigit 200 pamilya. Taong 1954 nang itayo sa bulubunduking bahagi ng Sitio Sari at Manok ang maliit na pamayanan na paglilipatan ng mga nagsilikas galing ng Maynila matapos ang nangyaring digmaan. Nang mawasak ng matinding gera ang malaking syudad, ay nagdesisyon ang mga tao na lumipat sa San Vicente dahil maayos ang pamumuhay doon. Noong una ay simple at tahimik lamang ang mga naninirahan doon at walang mga aksidenteng naiuugnay sa mga residente. Subalit, biglang nabasag ang kanilang tinatabasang katahimikan nang pasukin ng mga kakaibang nilalang ang loob ng 2 baryo ng Sitio Sari Manok. Naganap ito noong Enero 1955, 1 taon matapos maitayo ang baryo. Ayon sa mga matatanda, ay bigla na lamang nangawala ang mga alaga nilang hayop na inakala nila noong una na mga nakatakas lamang. Ngunit dahil sa parami na ng parami ang mga hayop na nawawala, kinabahan na ang mga residente dahil hindi ito isang ordinaryong kaso lamang. Ayon sa kababata ko si Waray, noong Pebrero taong 1955, nagsimula na makaramdam sila ng kakaiba sa kanilang nilipatang lugar. Gabi na raw noon, nasa loob ng bahay si Waray nang tuluyang magpakita sa kanya ang kakaibang nilalang. Katatapos lamang niya noong maghapunan at lumabas siya sa gitna ng bahay para maghilamos. Habang naglalakad siya sa kanilang manukan, ay bigla daw siyang kinilabutan nang maramdaman ang malamig na hampas ng hangin. Napatingin siya sa gawing kanan. Doon niya nakita ang isang nilalang na nakatalongko sa loob ng manukan na nooy abalang kumakain ng isang buhay na manok. Kakaiba ang anyo ng nilalang dahil malahalimaw ang itsura at mayroon pa raw kamay at paa na medyo mahahaba sa pangkaraniwan. Mapupula ang mga mata at kulay puti ang buhok. Halos simatayin daw sa sobrang takot noon si Waray at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman ng nilalang na may nanunood sa kanya at dito nagimbal si Waray nang inalok pa siya nitong kumain habang ito ay nakangiti. Dala ng matinding takot ay nagtatakbo papalayo si Waray papasok sa kanilang bahay. Ano po bang klaseng nilalang ang nakita ng kababataan niyo, Lo? Bakit gano'n na lang siya natakot na husto? Tanong muli ni Edward. Dahil isang aswang nagabunan ang naengkwentro niya, apo. Nagulat si Edward sa narinig. Gabunan po? Di ba po gabunan si Lizardo? Saad ng binata. Bahagyang tumango lamang ang albularyo. Hindi nga daw makapaniwala ang nakababata niyang kapatid sa kababalaghang nasaksihan ni Waray. Subalit siya mismo ay hindi pinaligtas ng pagpapakita ng kakaibang nilalang. Habang mahimbing na natutulog si Kaloy, na kapatid ni Waray, ay nagising daw siya sa nakakapangilabot na daing at nang hanapin niya pinagmumulan ng tinig, ay biglang isang nakakatakot na nilalang ang bumulaga sa kanya sa palikuran.
Mayroon itong malaimpaktong mukha na may napakahabang dila na may malakarayom sa tulis na dulo. Nanigas daw ang buong katawan ni Kaloy sa hilakbot at ang mga paa niya ay namanhid na parang nanlalamig. Hindi may alis ni Kaloy ang tingin sa palikuran hanggang sa mapansin niya na lang ang kakaibang nangyayari sa nilalang. Nangisay ito sa galit na tila ayaw nitong patakasin ang kaisa-isang nakakita sa kanya. Balisa si Kaloy at halos matulala siya sa takot nang habulin siya ng nilalang. Mabuti na lamang at nagising si Waray sa ingay ng kapatid at naisara nila kaagad ang pinto bago pa makapasok ang nakakatakot na nilalang na iyon. Dahil sa nakakakilabot na karanasan ay hindi pa rin maalis ang pangamba ni Waray at Kaloy na baka muli silang dalawin ng nilalang. Kaya walang humpay sa pagdarasal ang magkapatid upang maitaboy ang kampo ng kadiliman na gumagambala sa kanila. Mahabang salaysay ni Lolo Fabian. Ano pong nangyari pagkatapos noon, Lo? Nakuha ba nila ang dalawang magkapatid? Tanong muli ni Edward. Siyempre hindi. Dahil isang mahusay din na albularyo ang kapitbahay ni Waray. Dinulog nilang magkapatid ang mga nangyayari. Kaya gumawa raw iyon ng malakas na bakod na magpapahinto sa patuloy na pagdagsa ng mga nilalang sa baryo. Kaya naman hanggang sa ngayon, hindi nakakapasok ang mga gabunan at tiktik sa sityo ng Sari. Subalit ang kalapit itong baryo na Sityo Manok ay tuluyang napasok ng mga mapaminsalang nilalang. At doon na nagsimula ang ilang mga kahindik-hindik na patayan at mga nawawalang kabataan. Naging malala pa ang mga pangyayari nang magkaisa ang dalawang angkan at taon-taon ay mahigit 100 ang natatagpo ang biktima sa labas ng naturang baryo. Nabalot ng mga nakakatakot na usap-usapan ang lugar at dito nag-umpisang tawagin na Sari Manok ang dalawang sityo dahil sa malagim na pangyayari na kinahantungan ang kamatayan ng mga residente. Mahabang pagpapaliwanag pa ni Lolo Fabian. Nakakatakot naman po kung ganun. Sagot ni Edward na halos hindi makapaniwala sa kasaysayan ng Sityo Sari Manok. Bukod rito, unti-unti na rin niyang nalalaman ang kakayahan ng mga nilalang na makakaharap nila. Maiba nga ako, Apo. Ano nga palang nangyari sa'yo kanina? Bakit bigla kang nanigas at halos mapatay ka na noong balbal? Kung hindi pa ako dumating, ay baka nakatay ka na ng tuluyan sa kagubatang iyon. Sambit bigla ni Lolo Fabian. Ano po, Lo? Hindi ko rin po alam eh. Bigla na lang hindi gumana ang mga anting-anting ko. Tugon ni Edward. Natigilan naman ang albularyo sa narinig. Ha? Hindi gumagana? Ibig sabihin, pinipigilan ng Arkanghel ang paghiram mo ng kapangyarihan mula sa mutya. Wika ng gulat na matandang albularyo. Ano po? Arkanghel? Pagtataka naman ni Edward. Oo, Apo. May mandirigmang natutulog dyan sa loob ng mutya mo. Isang nilalang na alagad ng kalangitan. Ang pangalan niya ay Agnus. Paliwanag ni Lolo Fabian. Agnus po? Gulat ni Edward. Tumango lang ang matanda. Malamang naramdaman niya ang galit sa puso mo. Kaya pinigilan niya ang paglabas ng kapangyarihan mula sa mutya. Nako, balang araw, Apo, makikilala mo rin kung sino siya. At magugulat ka na lang kapag nakita mo siya ng harap-harapan. Sa katunayan, hindi lang bilis at lakas ang natatamasa sa mutya, kundi may kakaiba rin itong tinataglay na uri ng mga sandata na may kakayahang baguhin ang anyo nito. Dito nag-umpisang tawagin ang mutya bilang krus ng batis dahil sa mga pambihirang kakayahan nito. Pero nangangamba kong baka hindi mo ito makontrol dahil patuloy ka pa rin binabalikan ng iyong galit. Litanya ni Lolo Fabian. Mandirigmang Arkanghel? Sandata? Nalilito po ako sa inyo, Lolo.
Hindi ko po kayo naiintindihan eh. Saad naman ni Edward na naguguluhan sa kanyang mga natuklasan. Huwag mo na masyadong alalahanin ito dahil pagdating ng itinakdang panahon, mauunawaan mo rin lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Mukhang malapit na tayo. Natatanaw ko na ang baryo. Wika ni Lolo Fabian at nauna nang maglakad kay Edward. Naiwan naman ang binata na bahagyang nabalisa sa mga nalaman niya. Hindi lingid sa kaalaman niyang may nagtatagong nilalang sa mutya niya sapagkat nabanggit na rin ito sa kanya ng bataluman na si Pirena. Subalit hindi niya inaasahang nagtataglay ito ng isang uri ng sandata. Maliban rito, ang mutya rin ang gumagamot sa kanyang mga sugat noong sandaling nakikipagbuno siya sa balbal at hindi ang mutya ng ngipin ng kalabaw na pinapaniwalaan niyang pumuprotekta sa kanyang katawan. Matapos ang matinding pakikipaglaban mula sa balbal, ay naibalik na rin ng maayos sa kanyang ataul ang bangkay ng kapatid ni Isidro. Buong magdamag silang nagbantay sa burol, kung saan wala naman silang napapansing kakaiba sa mga nakikilamay. Hanggang sa sumapit ang umaga, napagdesisyonan na ni Isidro na ilagay na lang sa huling hantungan ang labi ng kanyang kapatid para hindi na ito balikan pa ng mga balbal. Matapos ang libing, nagpaalam na rin sina Lolo Fabian, kina Mang Kadyo at Isidro upang magpatuloy na sa kanilang paglalakbay sa paghahanap sa mga nilalang na nakakaalam kung nasaan si Lizardo. Nauunawaan naman ito ng dalawa at nagpasalamat sila sa malaking tulong na nagawa ng maglolo. Bago umalis, siniguro pa ni Lolo Fabian kina Mang Kadyo na hindi muling gagambala ang mga balbal sa baryo dahil sa pagkakapas lang nila sa isang kauri. Magdadalawang isip nang sumalaki ang mga ito para makaganti. Naniniwala kasi si Lolo Fabian na susundan sila ng mga balbal upang tugisin at pagbayarin sa kanilang ginawang pagpaslang sa kalahi ng mga iyon. Mukhang kayo naman ang malalagay niyan sa peligro, Fabian. Ayos lang ba sa inyo na umalis na kayo agad? Saan pa ni Mang Kadyo habang nakatirik pa ang sasakyan sa labas ng bahay ng matanda. Subalit sa halip ng mangamba ay nagpakita lang ng isang matamis na ngiti si Lolo Fabian. Huwag mo na kaming alalahanin, Kadyo. Kami na ang bahala sa aming mga sarili. Ang mahalaga, natapos na sa wakas ang matinding kalbaryo nyo sa mga balbal. Isipin nyo na lang na hindi pa dito ang huli nating pagkikita. Sagot ni Lolo Fabian. Biglang dumating si Isidro na may dalang prutas at mga kakanin. Ginawa ito ng kanyang asawa bilang pagtanaw ng pasasalamat mula sa naitulong ng maglolo. Buti naman at naabutan ko pa kayo. Ito nga pala. Pinabibigay ng aking asawa. Baunin niyo sa paglalakbay para hindi kayo magutom sa biyahe. Pasensya na kayo, ito lang ang nakayanan namin. Nahihiyang wika pa ni Isidro. Nako Isidro, sobra-sobra pa nga iyan. Pero nasaan naman na para sa akin? Biro naman ni Mang Kadyo. Nagtawanan tuloy sina Lolo Fabian at Edward. Mang Kadyo naman, sa kanila kita bibigyan pag dumating na ang fiesta sa atin. Dumalaw din kayong dalawa ha, maghahanda ako ng marami para sa inyo. Masaya pag fiesta rito, ang daming pagkain at may mga sayawan pang nagaganap. Saad ni Isidro kina Lolo Fabian. Sige, pag-iisipan namin yan Isidro. Paano? Aalis na kami. Sambit ni Lolo Fabian. Sige. Ingat kayo, Fabian. Mag-iingat kayo sa biyahe. Hari naway gabayan kayo ng buting may kapal sa inyong mahabang paglalakbay. At biyayaan kayo ng lakas at katatagan. Wika pa ni Mang Kadyo. Ngumiti lang ang maglolo at umalis na sa baryo. Plano na nilang dumiretso sa San Vicente upang makakalap agad ng impormasyon hinggil kay Lizardo. Nang makalabas na sila ng sityo ay walang kamalay-malay sina Lolo Fabian na pinanunood sila ng isang balbal
na nakatayo sa may puno. Matalim ang titig nito sa maglolo habang lumalayo ang sasakyan. Matapos nito ay agad ding umalis ang balbal sa lugar at nagtungo sa kanilang teritoryo. Nasa loob ito ng kuweba na pinamamahayan ng mga nasa mahigit 50 balbal. Tumalungko ang balbal na iyon pagkarating sa harapan ng kanyang pinuno. "Sigurado kang nakalis na sila?" tanong ni Goryo na kanilang pinuno. Matanda na ito, ngunit mababakas pa rin ang kanyang lakas sa hubog ng malaking katawan. Nakaupo ito sa trono na gawa sa matigas na bato na may nakasabit pang mga bungo ng tao. Nanatili lang na nakatalungko si Poncho na siyang inutusang magmanman sa maglolo. "Opo, Pinunong Goryo, at narinig kong sa bayan ng San Vicente ang kanilang destinasyon," tugon ni Poncho. Malamang, akay nilang dayuhin ang sitio Sari Manok upang mangalap ng impormasyon doon. Pero, nagkamali sila ng papasuking lugar. Sabay humalakhak si Goryo. "Pero, paano ang katawan ni Joko?" tanong ni Poncho. "Hindi na natin kasalanan kung isinilang siyang likas na talunan at may taglay na katangahan. Hayaan mong mabulok ang katawan niya sa gubat bilang kabayaran sa kataksilan niya. Sa ginawa ng mga dayuhang iyon, hindi marapat na hayaan lang ito. Kailangan nating gumanti bilang pagpapakita na hindi tayo ang pinakamahinang nilalang sa lahi ng mga aswang." Sigaw ni Goryo at nagsitahulan na parang lobo ang mga balbal sa loob ng madilim at mabahong kuweba. Samantala, sa kabilang banda, huminto muna sina Edward sa bayan ng San Vicente para bumili ng tubig at para umihi na rin. Isang gas station ang hinintuan nila na may maliit na grocery store sa gilid. Bumaba ng sasakyan si Edward habang natutulog pa si Lolo Fabian na nakaidlip dahil sa magdamag na gising ang kanyang diwa sa pagbabantay. Noong makababa ay biglang naalala ni Edward na naubos na ang reserba nilang gasolina, kaya't nagpa-refill muna siya bago bumili ng tubig. Isang matabang lalaki na nakakap ang lumapit kay Edward at tinanong kung magkano ang ipapagas niya. Sinabi naman ni Edward kung magkano at nakiusap rin itong punuin ang mga galon na nasa likod ng kanyang sasakyan. Habang naglalabas ng pera, napansin ng binata na kanina pa nakatutok sa kanya ang gasoline boy. Ang paraan ng pagtitig nito ay parang kinikilatis ng mabuti si Edward habang ito ay nakangiti. Hindi nakatiis ang binata sa masamang asta ng matabang lalaki, kaya't kinumpronta niya na ito upang alamin kung bakit siya dito tinititigan na parang kakainin ng buhay. "Pare, ba't mo naman ako tinititigan ng ganyan? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo?" tanong pa ni Edward. "Ba't mo naman nasabi yan? Di naman siguro masamang tumingin sa taong baguhan sa lugar, di ba? Pero ang totoo niyan, gusto lang naman kitang balaan." Paglilinaw pa ng matabang lalaki. Nagulat naman si Edward. "Ha? Ano ka mo? Balaan?" Napansin ni Edward na bahagyang naalimpungatan ang kanyang lolo, kaya hininaan niya ang boses at hinila sa likod ng sasakyan ang matabang lalaki. "Balaan sa ano?" dagdag ni Edward na medyo nagtataka. "Di sa mga taong nakatira sa Sari Manok," tugon pa ng gasoline boy. "Ano ka mo?" Nakakunot ang noo ng binata. Nahihiwagaan ito sa gasoline boy dahil parang ang dami nitong nalalaman kahit wala naman ito sa kanyang itsura. "Paano mo naman nalaman na doon kami pupunta?" Ngumiti ang matabang lalaki kay Edward. "Halata naman sa itsura ng kasama mong matanda. Isa siyang albularyo, tama? Alam mo, marami nang sumubok na puksain ang mga kampo ng kadiliman sa lugar na iyon. Pero lahat sila ay hinarap lang ang kanilang kamatayan. At yung unang albularyong nagtaboy doon sa mga nilalang, namatay din siyang naghihirap sa kamay nila. Kaya kung ako sa inyo, bumalik na lang kayo kung saan man kayo nanggaling.
bago niyo pa pagsisihan ang lahat. Babala ng matabang lalaki at iniwan na nito si Edward na nabigla sa natuklasan. Maya-maya pa ay naramdaman na lang niyang bumaba ng sasakyan si Lolo Fabian at lumapit ito sa kanya. Narinig pala ng matanda ang mga sinabi kanina ng gasoline boy kay Edward. Apo, alam kong nag-aalala ka ngayon dahil sa mga sinabi ng lalaking iyon. Pero nandito na tayo at wala nang atrasan ito. Kailangan nating ituloy ito upang mapanagot ang pumatay sa pamilya mo. Saad ni Lolo Fabian, tumingin si Edward sa mga mata ng matanda. Hindi naman po yun ang inaalala ko, Lo. Nangangamba lang ako sa dami nila. Baka mapahamak pa kayo. Kaya naisip kong ako na lamang ang pupunta ng mag-isa at manatili na lang muna kayo dito sa bayan. Wika ni Edward na ikinagulat naman ng matandang albularyo. Nahihibang ka na ba? Kapag pumunta ka doon mag-isa, mapapahamak ka lang. Hindi mo alam ang pasikot-sikot sa lugar. Maaari kang maligaw. Tugon ni Lolo Fabian. Nag-aalala kasi ako, Lo. Baka madamay pa kayo. Alam ko naman kung anong klaseng nilalang sila. Pero hindi ako natatakot na harapin silang lahat. Tugon naman ni Edward. Napabuntong hininga tuloy ang matandang albularyo. Ay, nako. Huwag mo akong intindihin, Apo. Ang isipin mo kung paano tayo makakahuli ng isa sa mga nilalang na iyon para malaman na natin kung saan nagtatago si Lizardo. Sambit pa ni Lolo Fabian. Sa ginawang pangungulit ito kay Edward ay napapayag niya rin ang apo. Bagamat nangangamba pa rin sa kaligtasan ng kanyang lolo, wala nang pagpipilian si Edward kundi ang sumang-ayon na lamang na sabay nilang papasukin ang kinakatakutang baryo sa bayan ng San Vicente upang tugisin ang mga nilalang ng dilim. Matapos makabili ng mineral water, ay bumiyahe na ulit sina Edward patungo sa sityo. Maraming oras pa ang guguguli nila sa biyahe sapagkat nasa liblib itong lugar at aakyat pa sila ng bundok para marating lang ang nasabing mga baryo. Pagkarating nila sa isang karatulang nagtuturo ng daan patungo sa sityo, napansin bigla ni Lolo Fabian ang isang matandang lalaki na mabagal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Agad na binuksan ni Lolo Fabian ang bintana ng sasakyan nang makilala niya ito. Agad namang lumingon ang matandang lalaki nang marinig niyang tinawag siya ng albularyo. Fabian, ikaw ba yan? Sus, Mariosep, ikaw nga! Halos hindi makapaniwala ang matandang lalaki nang magkita silang muli ng dating kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap sa loob ng mahabang panahon. Ako nga ito, Waray. Halika na, sakay na! Wika ni Lolo Fabian. Dali-dali namang lumapit ang matandang lalaki at sumakay sa sasakyan. Hindi pa rin mapalagay sa sobrang tuwa si Waray nang magkaharap silang muli ng kanyang kaibigan. Akala ko patay ka na. Ang tagal mo kasing hindi nagparamdam. Kumusta ka na nga pala, Fabian? Tanong ni Waray. Eto, magandang lalaki pa rin. Biro naman ni Lolo Fabian. Ikaw talaga. Tumawa si Waray, pero nahalata ni Edward na hindi umabot sa mga mata ng matanda ang sayang nararamdaman nito. Halata sa mukha niya ang pait at kawalan ng pag-asa, tulad ng makikita sa mga mata ni Edward noong panahong matuklasan niyang wala na ang kanyang pamilya. Tila may mabigat na problemang pinagdadaanan ngayon ang matandang ito. Ito mismo ang nakikita ni Edward habang pinagmamasdan niya silang nag-uusap ng kanyang lolo. Isang mabigat na problema na tila matagal na nitong pinapasan. Halata rin ito ni Lolo Fabian, subalit hindi niya muna tinanong ang tungkol rito sa matandang kaibigan dahil kasalukuyan pa silang nasa biyahe at marami ring mga matang nakamasid sa kanila na animoy hindi sila wini-welcome sa baryo. Nakatago lang ang mga ito mula sa kung saan, pero hindi nila matukoy kung saan ang lokasyon. Pagdating sa bukana ng gubat ay pinatay na ni Edward ang sasakyan nila. Maglalakad na lamang sila papunta sa baryo
dahil hindi nakakayanin pang umakyat ng sasakyan sa matarik na daan na kanilang tatahakin. Kinuha naman ni Edward ang mga gamit na kakailanganin nila sa loob ng baryo at pinasan niya itong lahat sa kanyang likod. Nagulat naman si Waray sa lakas na ipinakita ng binata. Animoy nagbuhat ito ng 4 na sakong bigas dahil sa malalaking bag na pasan-pasan niya. "Sino nga pala itong kasama mo, Fabian?" tanong ni Waray. Nakakaawa ang matanda dahil mas matanda pa itong tignan kay Lolo Fabian. Puti na lahat ng buhok at halos uugod-ugod na. Nakasuot ito ng lumang damit. Pasensya ka na. Hindi ko pala naipakilala sa iyo ang apo ko. Siya si Eduardo." "Waray, bakit nga pala naglalakad mag-isa sa daan?" Balik tanong naman agad ni Lolo Fabian sa matandang lalaki. Wala naman. Naisip ko lang na dalawin ang tanim kong palay sa kabilang baryo. Baka natuyo na eh. Mahirap na kung magiging pabaya ako. Masasayang ang pagod." Simpleng tugon ni Waray. "Ganun ba? Si Kaloy, kasama mo ba?" tanong ulit ni Lolo Fabian. Ngunit sandaling natigilan si Waray. Hindi ito nakakibo at tahimik lang na napatungo sa lupa. Hindi naman maintindihan ni Edward pero parang napansin niyang tumulo ang isang luha sa mga mata ng matanda. Mang Waray, ayos lang ho ba kayo?" tanong ni Edward. Oo iyo, ayos lang ako. Siya nga pala, ba't ba kayo napadalaw rito? May gusto ba kayong sadyain?" tanong naman ni Waray. "Oo, Waray. May isang mahalagang bagay lang kami hinahanap at sa tingin ko, dito namin yun matatagpuan sa lugar na ito." Tugon ni Lolo Fabian kay Waray. "At ano naman yun?" tanong naman uli ng matanda. "Ang mga nilalang." Nagulat si Waray sa narinig. Sandali itong natahimik. Parang pinagpawisan ito ng malamig. Sigurado ba kayo riyan, Fabian? Alam mo naman siguro na marami silang naninirahan dito." Ani Waray. "Oo, siguradong sigurado. Kaya kailangan namin ng tulong mo, Waray. Nais namin malaman kung saan sila matatagpuan. Hindi ba sila lumilipat ng tirahan?" Saad ni Lolo Fabian. Napalunok ng laway si Waray. "Sumunod kayo sa akin. Doon na lang natin pag-usapan yan sa bahay ko. Mukhang pagod na kayo sa biyahe. Kailangan niyo muna magpahinga." Wika ni Waray at nauna na itong maglakad papaakyat ng bundok. Nagkatinginan pa ang maglolo at sinundan na lamang ang matandang lalaki. Habang binabagtas nila ang matarik na daan, biglang naramdaman ni Lolo Fabian na may nakabuntot na sa kanila. Sinusundan sila at sinusubaybayan ang kanilang mga kilos. Naramdaman din ito ni Edward na mag-init ang suot niyang kwintas, na lumulukso-lukso pa na tila hindi mapakali. Sininyasan ni Lolo Fabian si Edward na magpatuloy lang sa ginagawang paglalakad. Bagamat nakatingin ng diretsyo ay kita pa rin ang albularyo sa kanyang peripheral vision ang mga nakabuntot sa kanila. Alam niya kung anong uring mga nilalang ito, subalit hinayaan na lang niya munang sundan sila dahil ayaw niyang kumilos nang hindi na pag-aaralan ang lugar. Marahil may mga patibong ang mga kalaban at lalo lang silang malalagay sa panganib kung magpapadalos-dalos siya. "Apo, nararamdaman mo rin ba sila? Ilan sila?" Bulong ni Lolo Fabian kay Edward. Tumango ng bahagya ang binata bago tinignan sa kaliwat kanan ang mga nilalang na nakasunod sa kanila. Dito niya napagtanto na ito yung mga taong naramdaman nila kanina na may matatalim na mga tingin. Nag-asta si Edward na tumingin lang sa mga puno para hindi siya mahalata. Ramdam niyang wala namang balak kumatake ang mga ito dahil hindi sila nagpapakita ng anumang pahiwatig o senyales. Naisip ni Edward na marahil ang tanging dahilan lang ng pagbuntot sa kanila ay upang alamin kung ano ang pakay nila sa lugar. Malikot ang pagsipat ni Edward sa kanila. Sinusundan pa rin sila kahit saan man sila tumahak.
10 po sila. Karamihan mga lalaki. May mga babae silang kasama. At mukhang wala naman silang intensyon na sumalakay. Wika ni Edward at napansin na diretso lang ang lakad ni Waray na tila walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Naisip tuloy ni Edward na mukhang sanay na ito sa mga kababalaghan at misteryong nangyayari sa baryo. Hindi na lang nito iniintindi kung sinusundan man sila ng mga nilalang. Mang Waray, malapit na ba tayo sa baryo nyo? Medyo pinalakas ni Edward ang tinig para ipakitang natatakot siya sa mga sumusunod sa kanila. Sa paraang ito, maari silang hayaan dahil iisipin ng mga itong mga ordinaryong tao lang sila na dumayo sa lugar para bisitahin ang isang kamag-anak. Palipat-lipat ng pinagkukubli ang puno ang mga nilalang upang patuloy na magmanman sa mga kilos nila. Oo, malapit na tayo. Mga nasa 3 kilometro na lang, pero tatawid pa tayo ng ilog pagkababa natin dito. Sagot ni Waray na ikinagulat naman ni Edward. Hindi niya sukat akalaing ganito pala kalayo ang baryong pinaninirahan ng mga residenteng namumuhay dati sa Maynila. Hindi ito makapaniwalang natiis ng mga ito na tumira sa ganitong mapanganib at nakakatakot na lugar. Sigurado kung hindi man ang aswang ang lalagas, nilikha ng kalikasan ang ubos sa kanila dahil sa matatarik na bundok at masukal na kakahuyan na halatang pinamumugaran ng mga mababangis na hayop. Nang makababa sila ng bundok ay bumungad agad sa kanila ang malaking ilog na may makipot na tulay sa ibabaw. Gawa ito sa hanging bridge at tila marupok na ito dahil sa katandaan ng mga kahoy na ginamit dito. Hindi naman ganong malakas ang current ng tubig. Katamtaman lang ang agos nito dahil sa maaraw noon. Ngunit halatang napakalalim ng ilog dahil sa pagkakapwesto ng tulay na tila umaabot pa hanggang sa 10 talampakan. Mahaba ang tulay na tinatayang nasa 10 metro rin. Naunang tumawid si Waray sa tulay at kinakabahan si Edward dahil umuuga pa ang tulay habang tahimik na naglalakad ang matandang lalaki. Sinundan kagad ni Lolo Fabian ang kaibigan at naiwang mag-isa si Edward sa harap ng tulay, kung saan paglingon niya sa likuran ay wala na ang mga nilalang na sumusunod sa kanila. Tila naglaho na lang ang mga ito na parang bula matapos silang makarating sa tulay. Napalingon sa kanya si Lolo Fabian nang makatawid ang 2 matanda sa unahan. Apo, halika na! Ano pa bang hinihintay mo dyan? Sigaw ng matandang albularyo. Tumingin siya sa talampas ng burol at dito napansing wala na nga ang mga nilalang. Oo, nariyan na po. Napabuntong hininga si Edward sa kaba dahil first time niyang tumawid sa mga ganitong klaseng tulay. Noong una ay halos tumalon ang puso niya dahil bigla na lang nag-swing ang tulay dala ng malakas na hangin. Subalit pagkarating sa kalagitnaan ay huminto rin naman ang pagduyan at doon na nakahinga ng maluwag si Edward. Nakakapit si Edward sa mga lubid mula sa magkabilang gilid habang katamtaman lang ang bilis ng lakad niya. Hanggang sa makarating siya sa dulo ng tulay. Hinawakan siya sa kamay ni Lolo Fabian at dito na humupa ang kaba ni Edward na ang pakiramdam ay nahilo bigla sa pagtawid. Ayos ka lang ba, Apo? Tanong pa ni Lolo Fabian. Opo, okay lang ako, Lo. Pero nasaan na po si Mang Waray? Taka ni Edward dahil bigla na lang nawala ang matanda. Nauna na siya. Tara na, Apo, kumilos na rin tayo. Baka hindi na natin siya maabutan sa daan. Tugon pa ni Lolo Fabian. Sandali lang, Lo. Hindi niyo ba napapansin ang kakaibang ikinikilos ng kaibigan niyo? Mukha siyang balisa at hindi mapakali. Normal ba yun sa tingin niyo, Lo? Usisa pa ni Edward. Hindi, Apo. Sa tingin ko ay may maling nangyayari rito. Pero hindi pa ako sigurado kung ano.
Tugon ni Lolo Fabian. Kung ganun po, bakit pa po natin siya sinusundan? Nasa harapan na natin ang mga kalaban. Sana humuli na tayo kaagad ng isa sa kanila. Saad ni Edward. Napailing si Lolo Fabian. Hindi natin maaring gawin yun. Nasa teritoryo nila tayo. Dapat po natin pag-aralan ang lugar na ito. May mga aswang na nagtatanim ng patibong sa paligid. Gaya na lang ng sumpa, baltik at kung ano-ano pang pain na pwedeng makapanakit sa tao. Kailangan natin iyong iwasan para hindi tayo malagay sa alanganing sitwasyon. Isa pa, gusto ko ring alamin kung bakit nagkakaganon si Waray. Kaya susunod tayo sa bahay niya. Mahabang paliwanag pa ni Lolo Fabian at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nang papasunod na si Edward ay bigla niyang naramdaman ang mga mahihinang kaluskos sa likuran. Alam niyang ito ang mga nilalang na bumupuntot sa kanila, pero hindi niya na ito pinansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Pagkarating nila sa tuktok ng burol ay naabutan nilang nakatayo sa tabi ng puno si Waray, habang tahimik na pinagmamasdan ang kanilang nayon mula sa mataas na bahagi. Dito napansin ni Lolo Fabian ang kakaibang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Halatang puno ng kirot at pagdurusa ang kanyang puso. Waray, ayos ka lang ba? Tanong bigla ni Lolo Fabian. Oo, sige, sundan niyo lang ako. Nagpatuloy muli si Waray sa paglalakad, kaya't napilitan na lamang ang maglolo na sundan ang magsasaka. Sa kabila ng natuklasan nilang may dinaramdam itong mabigat sa kalooban. Nang makapasok sa sityo ay sinalubong sila ng mga ngiti ng mga kababaryo ni Waray. Tila ba abot langit ang tuwa ng mga ito na nakatingin sa kanila. Naanimoy matagal lang hinihintay ang kanilang pagdating sa lugar. Dahil dito, hindi maiwasang kilabutan si Edward sa buong katawan. Dahil ang paraan ng pagngiti ng mga tao ay medyo kakaiba. Nakatago ang kanilang mga ngipin habang dilat na dilat ang mga mata nila. Para silang mga payasong nakangiti. Hindi tuloy napigilang magsitayuan ng mga balahibo ni Edward. Lalo na nang bigla siyang hawakan ng isang batang babae at tila niyayaya siyang pumasok sa kanilang tahanan. Huwag mo siyang hawakan! Tinapik ni Waray ang kamay ng bata at inosenteng nagtatakbo lang ang binata papalapit sa kanyang ina. Sakang umiti kay Edward. Halos tumalon ang kaluluwa ni Edward sa takot sa nakakapangilabot ng ngiti ng mga bata. Hindi maintindihan ni Edward kung bakit siya nakakaramdam ng matinding kilabot. Gayong nasanay na siya na makakita ng mga nakakatakot na nilalang sa bawat lugar na napupuntahan nila. Subalit iba ang dating sa kanya ng mga residente ng Sarimano. Pakiramdam niya ay parang hindi na tao ang mga ito. Biglang nabura ang namuong takot sa dibdib ni Edward nang hawakan siya ni Lolo Fabian at hinila na papasok sa bahay. Hindi malang namalaya ng binata na kanina pa pala ito nakatulala sa gitna ng baryo na parang tuod dahil sa nakakapangilabot na pangyayari. Isinara naman kaagad ni Waray ang mga bintana at pintuan pagkapasok ng bahay at inakay niya papaupo sa sala sina Edward. Ngayon, alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan, Waray. Malinaw na sa akin ang lahat. Ani Lolo Fabian. Hindi sumagot si Waray at umiyak na lang ito ng umiyak na parang bata na nasaktan. Nagtaka naman si Edward sa pag-iyak ng matanda at sa kababalagang nangyayari sa lugar na iyon. Hindi niya maintindihan ang lahat. Napapapuntong hininga na lamang si Lolo Fabian. Lo, ano bang nangyayari rito? Bakit ganun ang mga tao sa labas? Nakakapangilabot sila. Sambit ni Edward. Dahil hindi na mga tao ang mga sumalubong sa atin kanina, kundi mga aswang na. Nagimbal si Edward sa nalaman. Ha? Ano ka mo? Mga aswang na silang lahat? Halos hindi makapaniwala ang binata. Tumango lang si Lolo Fabian at tumingin kay Waray. Nakasalukuyang pinapawi ng kamay ang umaagos na mga luha sa kanyang mukha.
Nanginginig din ang buong katawan niya na tila ninenerbiyos sa hindi malaman na dahilan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Edward sa dalawang matanda dahil naguguluhan pa rin ito sa nangyayari. Seryoso lang ang titig ni Lolo Fabian kay Waray. Dapat mo na siguro ipaliwanag sa amin kung paano nagsimula ang mga kababalaghan rito. Anang albularyo. Oo, sasabihin ko na. Makinig kayo mabuti sa sasabihin ko. Ang mga tao na kasalamuhan nyo kanina ay mga aswang nagabunan at ang ilan sa kanila ay mga tiktik. Naging kampo na ng dilim ang nayon na ito magmula nang mapatay nila sa isang engkwentro ang albularyo. Wika ni Waray. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Edward sa gulat dahil sa hindi kapanipaniwalang natuklasan. Ngayon ay unti-unti na nagiging malinaw sa kanya ang lahat. Dito niya rin naalala ang sinabi sa kanya ng matabang gasoline boy tungkol sa baryo at sa kinahinatnan nito. Kung ganun, paano po kayo nabuhay dito ng matagal? Kung hindi na pala totoong tao ang mga kapitbahay nyo rito? Tanong ni Edward. Dahil nakipagkasundo ako sa kanila. Tugon naman ni Waray. Nakipagkasundo? Huwag mo sabihin nagdadala ka ng mga dayo rito para ipakain sa kanila. Gulat si Lolo Fabian. Tumango lang ng bahagya si Waray at nagsimula na naman itong umiyak. Sa bawat patak ng luha, ramdam ng dalawa ang pagsisisi ng matanda sa pagkakamali niya. Pasensya na kayo. Napilitan akong dalhin kayo rito kahit labag sa kalooban ko. Dahil nararamdaman kong sinusundan nila tayo. Natatakot ako para sa sarili ko at para sa... Biglang napatigil sa pagsasalita si Waray nang sunggaban ito ni Lolo Fabian sa kakinuwelyuhan. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Sigaw ng albularyo. Lo, tama na yan. Huminahon po kayo. Awat ni Edward sa lolo niya at pinaghiwalay ang dalawa. Napabuga ng hangin si Lolo Fabian sa matinding galit. Hindi niya inisip na magagawa ito ng kababata niya na kinikilala niya dati na isang mabait at mabuting bata. Patawarin niyo ako. Hindi ko intensyon na gawin iyon. Napipilitan lang talaga ako dahil hawak nila ang kapatid ko. Natatakot akong baka anong gawin nila sa kanya. Ayokong mamatay siya. Siya na lang ang nag-iisa kong angkan sa mundong ito. Sambit ni Waray na ikinabigla naman ng maglolo at muling umiyak ang matanda. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 43. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.